Okay, good morning everyone. So let us pray. Lord, Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Salamat kay Lord sa libre nga ginhawa, Lord God. We welcome you, Holy Spirit, in our hearts, in our life, every areas of our life, Lord. Salamat kay Lord for comforting us always. And salamat Lord for this morning. Na-lead me Lord sa mong word. And Holy Spirit, tabangin mi na naadyan mi ma-receive na word karon na ma-apply na mo sa mong kinabuhi. We ask you, Holy Spirit, na will guide us and gives us more wisdom and understanding sa amo ang ma-receive today. Have your way, Jesus. In Jesus' name, Amen. So, once again, good morning. Okay man no, madungga kong adyo. So, kadi karon no, ang toka is sa Luke 3. Na-amaze lang pud ko ani kay katong sa Matthew 3 ba. Mao pud ni ang akong toka about John the Baptist prepares the way and also the genealogy of Jesus Christ. So sa Matthew 3 is the baptism siya, ang second ato is the baptism of Jesus Christ. So kanino refresh lang pud di siya para sa ato karon na sa mga previous nato na mga kuan sa Matthew. So John was preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sin. Kaya nag-indicate siya ba na he was calling people to radically change. Ganang radical ganita sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. So kaning nagrema jud sa ako is kani diri sa Luke 3 verse 1 to 6 ESV. So again karang refresh pud siya sa katong na-discuss na to before, no, si Pastor Wendell nag-share gapon. So verse 1 and 2, no, nga powerful kaayo ni, in the 15th year of reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea and Herod being tetrarch of Galilee and his brother Philip tetrarch of the region of Etorea and Trachonitis and Lysania tetrarch of Abilene. No? So during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John. The word of God came to John. Niabot kay John na giyatagan si John og word ni God, the son of Zechariah in the wilderness. So gimension na niya diri no ang mga great men. No mga great men ba ni sila mga kuyo kay mga status sa life diri sa first and second verse nga mga great men. So makita nato na gi-bypass jud ni God pa kaning mga famous na gi-mention niya na mga names diya. So kaning mga bright na mga religious people, no kaning mga powerful people nga naa sa secular. So sa ato pa kanang kitang naa di ay kita da iba ng mga simple lang ang simple lang ang kinabuhi, no, humble kanang mga pinakaubos, no, ana ba mga simple means of living lang. Dili jud ay nato pwede gyud na i-compare atong mga kapasidad pod mga kaugalingon sa uban. So kanang nahimo ana ta ba nga ay sila lang diha, mas man na sila diha, no, sila mas gi-bless na sila, mas adunahan na sila, no, mas provided na sila, no, ano ba mga dato na sila. So kita always kanang makaingon ta nga kita kanang makaluluoy, ana gani kay naa jud message si God sa atoa unsa pang status nimo sa imong life or promises na dili jud ta pakyason sa Ginoo. So to guide our feet, isa pod nino nga i-guide jud ang ato ang mga tiil into the way to give light, no, to those who sit in the darkness and in the shadow of death. So tungod na jud sa mercy na gihatag ni God sa atoa, like John is a witness na napasa pud sa atoa ba na maging witness pud ta ni God. So kani especially no kani sa verse 3 and 4 pod ESV da ini siya na mga version akong um nabasa, no. And he went into all, no, so tanan all region around the Jordan, verse 3 to 4 ni siya, proclaiming a baptism of the repentance of the forgiveness of sins. So in verse 4 it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, ana siya, prepare the way of the Lord. Dili gid sa verse 4, prepare the way of the Lord, make his path straight.
So in order for us to have this kanang true repentance is to fully surrender our life to Jesus ba through water baptism. So maupitaw na no, 'di ba? Every baptism nato gi-surrender na pero wala pa jud di ay totally no kanang dili pa di ay 100%. So kana true what daw is true confession. So confessing all our sins, no mapagamay man o mapadagdako no it's still a sin nya in connection po jud di ay sa atong mga moabutay pod na water baptism. Water baptism naa na pod mga souls na water baptized na ma-lead into repentance. So witness lang jud di ay ta no gahapon naa po jud ko something kirot ba sa akong heart kanang every time jud no kanang magarilyo si Lloyd ana ba nya masimutan na nako ng aso maglisod na jud ko ginhawa ana. I don't know no kanang siguro sa ako ba ng pagka-healthy no sa ako pagka kanang kuan ba na medyo sa mga maglisod ako ginhawa ba dali ra jud kayo ko makasimot nga sensitive na jud ka anitong una pa ana ba nya hinay-hinay kanang nagsugod na di ay ang ako ang offense kalagot hangtod sa init na akong tagad sa iya ha, ano maglagot na ko ana, hait na kaya akong mga kanang panan-awon ana sa iya ha. So kabalo na day na siya nga kay nga lain ako ang gibati ba kay magbinaldita naman ko ana sa iya ha. Nya kabalo na day na siya nga dili jud okay akong heart ba. But mas grabe jud ka double-edged ang word ni Lord 'no, ang word ni God ba na confess, repent, forgive. So pag human ako jud og recap 'no sa mga sa MP kagahapon 'no, na-test man pud jud ko kay wala lagi siya ka-share pod ana. Kanang kaon jud ako akong pride, apply jud dayon ko kay gihag jud dayon nako siya ana ba, nya kanang makaingon ko nga mag-sorry man ko wala mo ko gibuhat. Ano ba kanang para mag-away mi wala mo ko gibuhat ana ba pero sige Lord, okay Lord dili na day okay akong heart sige paghag na ko siya diretso na jud dayon ko pangay pasaylo, pasaylo jud ko lang ano lisod jud kay na sa kuha usahay kanang kuan na wala ko gibuhat ba yung mga ko pasaylo ano pero kato day ang akong heart ba kay dili na day okay. So ilak na pud ko ana ba kanang confess jud na ko sa iya ano jud ko ang i-renounce jud nimo ba para ma-set free gani ka sa imong kalagot. So naglagot jud ko sa imuha ana jud ko sa iya ha. Naku ano sa man jud ka moundang ana imong sigarilyo uy ana ba. We really never know jud no kanang gagmay lang kayo ng mga bikil ba, gagmay lang kayo na mga rason na maka-cause na gani sa ato nga dili ta maka-lead into forgiveness gani. So ma-test man jud ko pirmi ani pati pud di siya ma-test pud sa ako ana ba. No mostly ginakuan man kita sa ato ang mga kanang suod gani sa ato. So kana no kanang pag ma-test pud siya sa ako niya really never know jud ba kung unsa gani ang proseso ni Lord ba para mag-reconcile lang jud gani mo no. Na-realize jud nako ba katong bana sa akong barkada lagi nga nga namatay ba tungkol sa disgrasya sa motor. Nakita jud namo siya kagabi kay ni-visit mi dito kagabi ana. Inaara ra gid kanya bata pa kay siya 31 years old pa. Dili gyud ay mamili og edad no kung unsa na ang imong edad pa nga. Kung kwaon na jud ka ni Lord, kwaon na jud ka ni Lord 'no. Ana ba so kaan ako say dili ba ko enough or si Jesus 'no para ma-let go na nimo kanang manginana ba. So kay siya pud di ay na pud siya mga offense pud sa ako. So na-lead ra pud jud mi duha sa pagpasaylo. So hangtod na restore na pud mi. Ano ba ma-remind jud ko atong kanang sa The Chosen ba na about forgiveness ba. By the way kanang no i-encourage ta mo na tan-aw mo sa The Chosen kay ang ano karon ba kay sa The Chosen kay inline siya karon ma-visualize nato ba unsa ang nasa Luke karon no kay about jud sa kay John the Baptist sa mga first episode. So kato no siya lang nako ana ang isa ka disciple dito kay Jesus si Matthew. Nganong Peter daw darak man si Simon, nag-question sila ba na dili man gani ko niya mapasaylo? Ay ana si Mateo kay Jesus. Lagot man gani na sa ako nya murag dili man siya deserving ana jud siya murag nag-doubt jud siya ba. Ang uban pud no sa iyang mga kauban, di pud jud kadawat na unsa siya lang jud ang pinaka how diri na leader sa tanang disciple ana ba. So in the first place,
Giingnan siya ni Jesus. Gi-back to you gyapon siya ni Jesus si Matthew. So, ana gyud ay mag-correct pod si Jesus no, say ka na ma-experience pud nato kay Pastor Wendell ban, napasahan siya na wala gyud condemnation ano ba. But katuno kanang gibalik lang jud siya ni Jesus pod si Matthew ba na in the first place ngano man na-hurt man taman si Peter sa imuha. So remember kung unsa imong gibuhat sa iya hatong nakakos sa iya nga naglagot pud siya. Tong gispy nimo siya no katong na-hurt jud siya ato nga makakos pud to nga mawad-an silang panginabuhi sa iyang pamilya. So ana no si Jesus kay Matthew gilid lang gyapon ni Jesus si Matthew into forgiveness. Wala jud niya gibulag kanang wala niya nga parang yung makakos gani nga mas the more pa sila mag-away. So into reconciliation gyapon siya. Forgiveness ana siya is a gift given from the other person. So you apologize daw to repent. No, mangay day kag pasaylo for repentance. So you don't apologize daw to be forgiven. 70 times 7, completion times completion, endless kani jud, endless forgiveness without limits. So habang buhay na jud ini magsigita og pasaylo. So kana jud no kanang ginapaandam lang sa ato ni Jesus ba ang kapasayloan, ang forgiveness through repentance. So kana no prepare the way for the Lord's coming. Sama karon no sa atong mga D group, sa atong mga kanang gina-connect sa ethnos nato, we are John the Baptist somehow ba nga preparing them the way of the Lord. Verse 5, every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways. This is the way for the Lord's coming. So we are being used by God para ma-straight po jud ay para ma-restore ang tanan area sa ilang kinabuhi. Ushering people for repentance, no, and let them accept Jesus as their Lord and personal Savior. So, kita po dahil mismo kanang dapat tinuod pud ni sa ato ang repentance, no, para murag mo reflect na lang jud siya ang kahayag about repentance pa sa uban na dili na jud ta mamugos pa no kita na mismo gina-apply na pud jud ay nato siya. So but the most thing is to surrender it all to Jesus, no, because in surrendering it all it will lead you into repentance jud. So lastly no in verse 6, Luke 3 verse 6 ana siya diha na and all flesh shall see the salvation of God. So wala jud tayo laing tumong is for them na ma-set free pud sila sa pattern sa kalibutan. No tanan flesh, no tanan tao mga desires nato diri sa kalibutan na dapat makita og madawat jud ina sa mga tao nga in need na into darkness ang kaluwasan sa Ginoo. Mo lang man jud na ang message po jud na maano na to sa ila na mailhan jud nila si Jesus Christ because Jesus is the only way to our Father in heaven. No, dalon jud sa kahayag the moment na ma-expose na ta from darkness. It will lead us na mabaptize ta sa Holy Spirit no na malid sa atuan na ma-cleanse ta ug ma-purify ta ug maging new creation na ta. So mo na siya sa water baptism no na ma-experience nato na pud karong Saturday. So mo na yang ginaingon no nga I baptize you with water for repentance. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So grabe amazing na jud guys sa Lord no nga when John the Baptist no prepares the way, God made our path straight toward righteousness gyud ay and repentance of the peoples kanang mga sala sa mga tao ba. So same thing pud sa ato na mag-una gyud ay sa ato. In order for us na ma-unite balik sa atong amahan sa langit, we need to renounce all our sins, ato ang mga sala no or repentance means biyaan na pud gyud nato ang atong mga karaang mga sala no mga binuhatan natong dili jud pleasing kay Lord atong tanggalon sa kani Lord ba sa imong comfort zone to prove na tinud-anay jud imong pagpalo kay Jesus. So kung kinsa gid ang mga loyal kay Jesus. So lastly gid kani in verse 21 no ESV, now when all the people were baptized and when Jesus also had been baptized and was praying, after gid ay mabaptize ta kita gid ay mismo mag-pray no kay sa Holy Spirit mag-pray kay God and the heavens were open maabri gid ay ang langit no the moment na mabaptize sa biyaan na natatong karaang makinabuhi ma-open jud ang langit when we completely surrendered and repented all our sins to God.
So kana no kato lang and daghang salamat. May buntag again. Salamat, Jer. Ah, sige, padayon ta karon sa Luke 3. Ay buntag sa tanan. Good morning sa Japan and sa Europe. Let us start with Luke 3 verse 1. Now in the 5th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Euteria and Trachonitis, and Lasinas and the tetrarch of Abiling. So ang verse 1, mo na yung mga famous na mga tao. Wala na yung laing nga pinaka-famous during that time. Kung karon ang pinaka-powerful siguro, sila Mark Zuckerberg or kinsa man ang mga famous karon nga mga people. Si Tiberius Caesar, kini sila sa verse 1, ang gi-emphasize diri nga mga powerful nga people. And there is a verse 2, mga kwan po ni high priest sa religious nga area. Dito sa verse 1, mga people nga sikat sa kalibutan. While there is a verse 2, ang gi-emphasize na po diri nga ginasulti is the high priesthood. Kung baga, kung karong panahon na siguro mga pope na ni, no? Or diri sa ato ang kuan no, madunggan mo kani mga sikat nga mga pope or mga religious nga mga people. But ingon dia, the word of God came to John. Tama tong ingon ni Sherlyn nga ang word sa Ginoo wala gihatag dito sa mga famous nga mga tao. At the same time, wala pud gihatag sa mga famous nga mga religious people. Gihatag siya dito no si Anas o si Caiphas mo ni silang mga sikat pud nga mga religious people. But gihatag ang word ni God dito kay John. The word of God came to John. Yan na siya diya. So makita nato no na bypass ni God ang mga famous or mga rich people and gihatag niya diri sa unknown or humble nga tao. Sama ninyo karon. Dili nahatag no ang mga revelation sa mga sikat kayo nga mga tao, mga dato kayo. While gihatag karon ng revelation sa Ginoo sa inyo sa atoa nga mga ordinary people pero mga humble nga people. Amen. No nga ikaw gihatagan ani, that's why dili ka dapat dili ka dapat masilo kaning mga dato kwarta, kaning mga bright kaayo sa Bible. Kay wala dito gihatag ang revelation, ang word no ni God, but dihatag dito sa mga humble, mga ordinary people. No, makita man na ninyo, kamoy ginagamit nga mo minister sa mga judge o mga elected and mga famous nga mga government officials before. Kamo nga mga humble, mga ordinary, mga unlearned, wala niagi og Bible school, diha mo ginagamit ni Lord. So same ba makita ninyo kini nga pattern mga gihimo kay John the Baptist, makita pud nako ni sa inyo karon sa atoa. No, dili na to kailangan nga mga bright kay ta sa Bible para lang katagan og revelation sa Ginoo. No, but that's why makuha na ako ni ma-relate na ako ni sa atoa karon. And it happens sa atoa kung nahitabo na before dito kay John the Baptist nga na-bypass ang mga rich and famous and mga learned or mga intelligent, mga clever nga mga people karon pwede gyapon na i-bypass ni Lord sa atoa. Humble and nag-come sa wilderness, no, kita nimo gihata the word of God came to John and niya na siya dito in the wilderness. Wala niya nagingon dito nag-come siya from the Bible school. In the wilderness. Para sa inyo in the wilderness gikan sa kangitngit, kadaghanan sa tuwa gikan sa kangitngit, gikan sa
dili sikat nga lugar, dili sa mga Bible school na lugar, but in the wilderness niya na siya diya sa verse 2. Amen. Nasubay pa ba ninyo sa inyong Bible? Basahon ninyo yung physical Bible para dili naglutaw sa inyong isip kini akong ginasulti diri. That's right. Kapila na ako mag-remind sa inyo, kuha mo Bible ninyo, basahon ninyo, tanawon ninyo, amo di ay ni. Dili lang mo maminaw kay lahi kayo kung dalunggan lang imong ginagamit. Kabaluman ka mo basa, mas gwapo, duha ka senses imong gamiton. Ako na lang i-apply ang OT dire. Mas daghan mas store sa imong utok kung naggamit ka sa imong audio, sa imong dalunggan, and at the same time visual. Duha ka senses imong gigamit karon para dali siya mosulod sa imong thought, sa imong mind. No, you need to read. Panguha mo Bible, physical Bible, badlisan ninyo, araw ninyo para mas dali jud siya ma-store sa inyo ha. And by the time nga baliko na nimo imong Bible, ma-remind kag balik anang ato ang na-discuss karon. No? Kay it will take time kaayo na pod kung pananglitan i-review na pod nimo ning tibuok nato nga gi-discuss diri. Muha na lang na nabadlisan butangan na nimo notes. But again, maski unsaon na mag-remind sa inyo, it's up to you kung ganahan jud mo o dili. Para mas madali lang unta ang inyong pag-understand and magkaroon pa mo og additional knowledge, and the Lord will just give you revelation. Amen? So, in verse 3, He came before sa mga prophet is repentance lang. Ang mga prophet tungo na repent, na sila repent, nga word nga repent. Pero pinasahi ning message ni John the Baptist. Si John the Baptist is the greatest greatest siya na prophet nga na born gikan sa woman, sa tiyan sa inahan. Makita ninyo nga si John the Baptist pinasahi ang iyang message, repentance and baptism. Baptism and repentance. Yan siya dito. Preaching baptism of repentance for the forgiveness of sins. So makita ninyo, gi-fulfill niya ang prophecy about diri sa Isaiah 14 verse 3. Mo ni ang gingon diri sa Luke 3 verse 4, as it written in the book. Oh, so at least na may cross reference ayon. Asa day ni gikan nga book kining ginaingon diri sa Luke 3 verse 4 sa Isaiah 14 verse 3 di ay ni siya gikan. Now as it written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. So makita ninyo na right din ni sa Bible, sa prophet, diri sa book of Isaiah, nga Isaiah the prophet nga, na the voice of one crying in the wilderness. So, ingon ani dapat ang makita sa tuwa. Si John the Baptist, wala niya gipaila-ila niyang naong, ang voice lang dapat ang madunggan sa tuwa. No, wala niya pahimong sikat ang iyang name. No, wala yun siya naghimog campaign para i-proclaim ang iyang name. Kaya ang iyang prophecy sa iya is ang voice lang nga mugawas from the wilderness. Same sa atua. Dili dapat nato i-promote atong mga pangalan. Mabitaw nga ingon ko sa media nato, sila Harold, sila Sarina, ayaw jud ninyo ibutang-butang ako ang nawong diha sa Facebook. Tapos butang ninyo ang pangalan nako diha, Pastor Wendell. Unyang imong i-quote diha nga verse gikan sa Ginoo. Oh. Kana ganing sikat kayong uban, kana ganing gusto kayo sa uban nga ibutang nila ilang nawong, tapos mag-quote og verse diha, unya mag-quote ang ilang ibutang pa ilang pangalan. Clear kaayo nga kung tanawon nimo si John the Baptist, voice lang dapat ang madunggan sa tua. Nakuha ba ninyo? Naba mo diha? Mo na nga ka mo dili mo magkuan, dili na mo mag-after nga masikat inyong pangalan. Ana gani ko sila ibutang tanan ang word diha. Wala mo magbutang-butang diha og pangalan. Wendell Gusum diha, Pastor Hansin diha. Ayaw mo butang-butang diha. Ibutang ang pulong sa Ginoo, mao na ang madunggan sa mga tao. Dili ka nang akong pangalan o
akong nawong diha ibutang-butang ninyo. Praise God, ituman raman pod ang mga kuan, ang mga media nato. Oh, no? So kana yang giun diha, it's enough na jud nga ang madunggan sa tao sa tuwa is ang ato ang voice nga nag-utter og words sa Ginoo. Amen? Dili ang name nato, dili ang mga nawong nato ang musikat diha. Wala nag-promote og advertising si John sa pag-share niya sa word. Wala siya niingon diha, oh, pagkwanta ha, wala diha sa Bible niingon nga nag-boost si John the Baptist og advertising para lang musikat ang iyang pangalan. Wala siya wala siya nag-campaign dito, wala siya nag-parade dito sa Judea nga kuan nga ako ang sugo sa Ginoo. No? Ako ang gipadala sa Ginoo nga mag-prepare sa inyo nga tanan. Wala jud na gihimo ni John the Baptist. No? So kana dapat ang ma-learn nato karon nga ang giingon diha, the voice of the one crying in the wilderness. Amen. Kamo nga mga gikan sa mga ordinary lang na kinabuhi, kita tanan nga gikan sa ordinary nga kinabuhi, nga pinili ta sa Ginoo, ang voice dapat nato ang madunggan. Voice nga naay message sa Ginoo. Dili atong mga nawong, dili atong mga pangalan ang atong i-promote sa social media. Naba mo diha? No? So, makuha na lang pug kuana, no? Hindi na ako mention. Sige, yang gingon diha sa Luke 3 verse 4. Make ready the way of the Lord, make his path straight. Oh. Unsa man ni gingon ang sa message ni John the Baptist? Iandam daw nato. Make ready. Iandam ang inyo ang yang gida, make ready a way for the Lord to come. Oh. Asa man, diya sa imong balay, diya sa imong pamilya, diya sa imong kinabuhi, sa church, i-ready nato. No? I-ready nato. Kung si John the Baptist, gi-prepare niya. Saan siya make ready? Kay moabot na si Jesus Christ. Oh. Kita, i-ready po nato atong family. I-ready nato ang church. I-ready nato atong kinabuhi sa iyang ikaduhang pag-abot. Tama? Make his path straight. Dapat itulid nimo imong pamilya, itulid nimo imong kinabuhi. Ngantod karon padayon gyapon ka sa imong bisyon, unsa pagtulid ana, unsa pag-abot sa Ginoo sa imong kinabuhi sa second coming. Nga di gani nimo matulid imong bisyo. Oh. Dili gani nimo matulid imong batasan. So iyang gingon diha, make ready for his path straight. Oh. Dili gusto ang Ginoo moabot sa isa ka pamilya nga dili gusto magbag-o. Oh. Dili gusto mo abot ang Ginoo sa isa ka kinabuhi, nagibayran na kaniya nya dili gyapon nimo gusto magbag-o. Na ba diha? Make ready. Niya make his path straight. Oh. Wala niya gingon diha, make his path crooked. Kanang disorder ang iyang dalan. Bako-bako ang dalan nga iyang agian padulong sa imong pamilya. Nganuman ikaw mismo wala nimo gi-prepare. Amen. Gibayran na ta sa Ginoo. Naanang iyang dugo. Desisyonan na lang na nimo nga matulid ang pag-abot sa Ginoo sa imuha para ang iyang blessing padayon. Ikaw ra may gadesisyon sa imong kinabuhi nganong bugat ang panalangin nganuman bisyon nimo di gani nimo matulid. Nama mo diha? Mao na yang gingon diha, make a way. Pag-prepare sa imong path. Sa path sa Ginoo. Amen? Nama mo diha? Make ready for the way of the Lord sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, sa church. Mao gani sa church no. Kung dili jud ka gusto magbag-o, open jud kayo nga mohawa ka. Ngano man ang church is para sa gusto magbag-o. Giampo na ako ninyo Ginoo, Lord. Ipadala diri katong mga tao nga gusto magbag-o. Dili ka nang dili tao, dili gusto magbag-o ngano man.
Ga-prepare ta sa way sa Ginoo. Inya ikaw diha na apil ka diha nga dili jud ka gusto. Matanggal jud ka sa church. Amen. Masipyat man ta pero lahi ang nanginabuhig balik sa sala. Lahi ka nang nakuan ka, na full ka, pero lahi ka nang gikinabuhi nimog balik ang sala. Ngano man wala ano, you are not preparing the way of the Lord, and ang iyang path padulong sa imuha is not straight. Amen. So need not to ma straight. He will not go to the path that is unrighteous. Amen. So muna akong gingon sa inyo in verse andre wapo kayo niyo Luke 3 verse 5, the valleys will be filled. Akong gi-search ning valley niya na siya diri, nag-kuan ako sa Google sa duty ay ning exact term sa valley. Valleys are elongate depressions on earth surface sa ato pa mga lalom nga portion between sa mga mountains and hills. Na siya sa tunga-tunga ba? Sa ato pa diha magpundo ang tubig, depression ba? Yang giun diya, the valleys will be filled. Unsa maning mga valleys sa ato ang kinabuhi nga kailangan siya mapuno sa iyahang presensya. Valleys of depression and discouragement. Dapat kini ang mapuno sa presensya sa Ginoo. Kay ngano man walay depression and discouragement sa kingdom sa Ginoo. That's why karon kung discouraged ka sa imong kinabuhi, allow the Lord to fill you. Ngano man dili pwede sa kingdom ang depressed and discouraged. Mao na yang gingon diya, make a way. Niya na siya diya, make a way. Kung naa kay depression sa imong kinabuhi and discouragement, allow the Holy Spirit to fill you. Yang gindiya, valleys, niya ni siya diya, the valleys will be filled sa verse 5, and yang gingon diya, and mountains and hills made level. So, ang valleys daw of depression, kailangan siya mapuno sa iyang presensya. Kailangan na ma-welcome jud mo ang Ginoo diha nga area sa imong kinabuhi. Kay ngano man, ang depression and discouragement, it is a sign of our unbelief. Once di ay nga depressed ka, discouraged na ka, Anxiety. anxious na ka, sign di ay na nga wala ka katuo sa Ginoo. Naba mo diha? Kay murad kag nag-ingon ba nga wala gyapoy power si Lord sa akong kinabuhi. That's why if you're here nang discouragement, padayon ang discouragement sa imo, discourage ka sa imong husband, discourage ka sa imong wife, discourage ka sa imong finances, discourage ka sa imong kinabuhi, discourage ka sa inyong situation, that's not from the Lord. Allow the Lord to fill you. Mo may gingon diya, the valleys will be filled. And yang diya, mountain hills, yan na siya diya, made level, dapat ma-flat ang mga mountains. Unsa man ang mga mountains imong kinabuhi. Pride and arrogance, dapat na masapsap ang imong pride and arrogance. Kanang imong pagkambugiro, kanang imong pagka-prideful, mo man na ang mawala dapat. Naba mo diya? And yang gingon diya, Canada, unsa na siya may to? Isa to? Valleys, ma-filled. Dili dapat ta depressed and discouraged. Number 1 to siya. Ikaduha, mountain or hills, ma-flat. Unsa man na? Kanang mga pride and arrogance, manaog dapat na siya ma-flat. Nakuha ninyo? Kana nga ginaingon diri ni John the Baptist sa Luke 3 verse 5. Hills will be flat. Niya na siya diya. Made level. Manaog dapat. Mo na magtingala mo, maalaw ka ng mga away ninyo nga naman para ma-humble down mo sama sa giingon ni Jerlyn kaganiya. Nga kailangan siya mo-humble down. Ngano naalaw man ang away? Because the Lord wants nga ma-flat ka na ang balis. Eksakto sa imo ang gi-share karong buntaga. Nga ang balis, ang hills ma-flat, ang mga pride, ang arrogance ma-flat.
Naba mo diha. So kailangan jud to ma-demolish. Kailangan to mabuldos. Kanang mga atong pagka-prideful. Then iyang gingon diha, asa na ta? The curves will be straightened. Oh, ang mga crooked, no? Crooked paths or crooked life, katong mga disorder nga mga kinabuhi dapat mas straight niya na siya diya. Unsa man ang mga crooked nato, mga disorder nato nga pananaw sa atong ang kinabuhi. Of course, kanang mga disorder natong baba. Bakak, mo na yung mga crooked nato nga life sa ato ang speech. Unsa man ang mga crookedness nato sa ato ang speech? Lying, pag-exaggerate, kana ganing dungag-dungagan ng istorya. Mo na dapat tuliron. Crooked. Hypocrisy. May kamustorya pero di day mao ang imong ginahimo. Tapos unsa ba? Katong crookedness nato pag-abot sa atong pag-serve sa Ginoo. Kay instead na nag-serve di sa Ginoo, ang tinuod di ay ga-serve ka sa money kay gusto ra nimo ma-bless sa imong kwarta. Kana ang dapat nato nga mga crooked nga mahimong straight. Then ikaupat, katong mga rough road. Unsa yang ginya? Rough places. Mas smooth sa verse 5. Luke 3 verse 5. So upat na siya. Rough road will be smooth. Unsa man ang mga rough nato nga mga batasan. Kanang mga unloving attitude nato towards atong wife and husband. Kanang rough kay ka, harsh kay ka sa imong husband, harsh kay ka sa imong asawa. Mo'y dapat na nga mga masmoothen. Unsaon man animo, kailangan ka mo apologize. Kailangan ka mag-humble down. Sama na, gihimo ni Jerlyn. Nag-humble down. And itama. Mo na pasabot ana. Ingon ana ang pag-prepare jud nato way nato towards diha sa Ginoo. You humble down. Tapos you allow yourself nga mag-forgive and mahimong merciful sa uban. You mahimo po kang merciful sa imong wife. Like ako before. No, grabe jud kay ko ka-harsh sa akong asawa. Murag dili na ako asawa akong tan-aw sa iya. Murag ka nang maparehas ra gud ni siya sa mga disciple tong una. Kung bag-o pa ko, kung unsa ang pagkuan nako sa mga disciple, mao pud akong baba sa iya. Harsh. Pero karon nahinay na. Hinay-hinay. Ngano man, naa naman ang Ginoo sa imuha, imposible jud kaayo nga hangtod karon harsh gyapon ka. Isa na ka sign nga tinuod jud nga ga-repent ka. Naay fruit ba in bringing of repentance, which is mao na ang ato ang i-share. So asa ba ang sayang gingon diha? The valleys will be filled, the mountains will be made level, the curves will be straightened, the rough places made smooth. Then, yan na siya diha, all the flesh will see the salvations of God. So, ang kining mga valleys, kaning mga depression, discouragement, kaning mga hills of pride nato, kaning mga crooked nato nga batasan towards other people, mas smoothen ni siya, mahanay ni siya, if we allow the Lord nga mo help sa ato ang kinabuhi. I-welcome nimo ang Ginoo, tabang Lord, ang akong jud, ang akong batasan sa akong asawa, sa akong bana Lord. Ako ang kwan Lord, ang ako ang bisyo Lord. Di jud ni dugay na ni pero kailangan na jud nako ni desisyonan Lord. Mo na yung fruit of repentance. Then all the flesh will see the salvation of God. Tanang tao makitaan nila unsa ka maayo ang Ginoo. Mora gani na ako'y kana gani sa inyo mag-testify mo. Makita jud ba sa mga tao how the Lord nag-work sa inyo? O ganito sa ato ang Thanksgiving. Na ako'y naistoryahan nga bisita nato. Natiman-an niya pa katong mga tao nga akong nabanggit. Anak ko, ma-bless you day sila if
the people will see you nga nabag-o. Mo may gingon din sa Bible, and all mo may promise ni Lord, and all will see, all the flesh will see the salvation of God. Nang Ginoo yung naglihok sa imong kinabuhi. Amen? So make a way for him straight. Dili bako-bako. Parang panalangin pud sa Ginoo ang iyang kinaiya mag-overflow jud sa imong pamilya. Ayaw pug nga. Kung saan ni pagpugong, di ka magpasaylo. Oh. Wala, na-block nimo ang blessing sa Ginoo. Wala imong covering, wala imong protection, wala ang pabor sa imo ang ano man. Wala nimo gitulid ang iyang dalan padulong sa imo. No? Kini medyo harsh ni gamay pero mo ni ka matuuran. Masakitan ragud-tagod, magrepent ragud-tagod. Amen. May gani ni kay diri ra ni social media na ako masulti. Kung atubangan pataani kanang nagpisikal na pud tag meeting ani, mangumot na pud ni nga word diya sa inyong tubangan. Ngano man kung tinuod sakit jud kayo ba sa tinuod. And sige. All the flesh will see the salvation of God. Sa Isaiah 40 verse 5, wala niya gingon diri nga salvation. But the glory of the Lord will be revealed. Yan na siya diha. So again now, ang pangalan sa Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi if we allow him. Naba mo diha? So he began saying to the crowds who were going in verse 7, mao jud niya ang ministry ni John the Baptist. So he began saying to the crowds who were going out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come." So ang ginaingnan diri ni John the Baptist, kini mga Pharisees and Sadducees, yan na siya, nang magusto man ko nila magpabaptize kining mga Pharisees. Pero wala jud nagpadala si John the Baptist sa mga religious words sa mga Pharisees. Maayo man ni sila mostorya. Memorize man ang Bible. Pero gingnan jud niya, kamo mga brood of vipers mo na siya, mga halas mo, mga banakon kay mong dako. Nga na siya diya. Kay ngano man dili magpabinuang si John the Baptist sa mga hipokrisiya aning mga tawhanang. Kabang ngano man ingon man gud si John the Baptist nga, "You brood of vipers," gusto nila magbabaptize, "You brood of vipers." Ngano man dili makita ni John the Baptist ang repentance sa ilaha. Gusto lang nila mo appeal sa ritual nga magpabaptize. Pero duha man gud ni baptism o repentance. Tama? So, yan na siya, kamo nga mga banakon mo, nagtuo mo, makaskip mo sa wrath sa Ginoo. Yan na siya. Mo na kita, dapat discerning jud ta, dili pasabot nga nagpabaptize na siya, no? Gusto ko magpabaptize. Mo na nga, ginaino na to sa RW. Willing ba ka magbag-o? Kung willing ka magbago, pabaptize. Kung dili ka willing magbabago, ayaw pabaptize. Nga naman, si Juan mismo, si John the Baptist, siya kamo mga banakon mo, pabaptize mo, yung kabalo mo, Juan, muli nga na ba ang translation ani? Pabaptize mo, nga di yun mo gusto mag-repent. Oh. Mo na nagtuo mo, maikyasan ninyo ang wrath sa Ginoo, niya na siya diya sa verse 7. Now, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath that will come," wrath to come niya na siya diha. So, makita ninyo nga matakas, pwede ta mulikay. Oh, pwede ta malikayan nato ang sin. Nakuha ninyo? Especially ang lust sa ato ang flesh and ato ang bisyo, malikayan nato. Pero ang dili nimo malikayan ang wrath sa Ginoo, ang punishment sa Ginoo sa imong pag-abot sa panahon. Mao na nga karon pa lang magbag-o na ta. Magdesisyon jud ka nga magbag-o ngano man, pwede ninyo kumalikay-likayan. Pwede ko ninyo taguan diha. Pero ang Ginoo gatan-aw sa imo. Dili ka makalikay sa wrath sa Ginoo, mao nagingon sa Bible. Klaro? Mao na karon buhi pa ka, kung dili jud ka gusto magbago, ginahinay-hinay na ka karon. Maglisod jud ka sa imong kinabuhi.
wala jud kay breakthrough kung dili ka gusto magbag-o. Naa na gud ang Ginoo sa imuha. Obligado ang Ginoo bag-ohon ka. Pero kung dili ka gusto magbago, naa kay rat nagbutang diaw. Dili ka maka-escape sa rat sa Ginoo. Therefore, niya na siya sa verse 8, bear fruits in keeping with repentance. Mao jud di dapat. Kung tinuod, nag-confess na ka, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako tangang gidawat na akong Ginoo mangluluwas. Oh. Ako nang i-surrender akong kinabuhi sa imuha. Umpisa karon, Lord. Ako na ning undangon. Oh. Siyang gingon diha, bear fruit dahil dapat na makita nga bunga ang confession nato of repentance. Tama? So, ang Ginoo nangita siya prutas. Nangita siya og prutas sa word nga tong gi-confess nga naginulsulta. Nakuha na to. Unsa man ning repentance? I-take note ninyo ning repentance. Kay usahay gi-English lang ninyo og sulti aning repentance ba. Nag-enroll pa ta ani, nibayad pa ta ani og kanang 4,000 para lang ma-enroll ka ng School of Influence ana nya. Gimura ginataphaw-taphawan lang ng repentance nga word. Na diya renewing your mind. Gipagwapo pa. Namayad pa ta ng namayad pa ta ana nga subject unya nganong karon be wa pa man nga usab ang mga batasan. Unsa ba jud tinuod jud nga repentance? Oh. Ang repentance is gitalikdan nimo ang sala. Repentance from sin, tama? Ang pangutana, gikan sa pagkumpisal nimo sa Ginoo nga gidawat nimo siya. Gitalikdan na ba nimo ang sala o ginatubang pagyapon nimo diha ang sala? Ginatubang gyapon nimo ang shabu, ginatubang gyapon nimo ng hubog-hubog nimo diha, atubang gyapon nimo ng imo ang sigarilyo diha. Oh. O maniklaro gingon diha. Oh, kailangan mag-bear fruit ang imong repentance. Unsa ng repentance? Turning away from sin. Tama? Repentance is turning away from sin. Ikaduha nga meaning niya, change of attitude towards sin. Malahi na ang imuhang batasan towards sin. Tung una, ganahan ka mang-away, dili na kaganahan karon mang-away. Ang pangutana, palaaway babagyapon na imong bana o asawa. Kay wala na tinuod nagrepent. Oh. Turning away towards sin. Mo man yang ingon diya. Sa ato ba? Talikdan nimo kanang mga makadaot sa imuha, samaan ng bisyo. Mo na ang word nga repentance. So sugar coat lang nato, renewing your mind, renewing your mind, renewing your mind. Ato aning mo na gihatagan ta karon sa Holy Spirit og literal jud ba nga meaning ani para masabtan nato. Unsa jud ay ng repentance? Repentance is talikdan nako ang sala, dili na nako gusto magpakasasala. Oh, mao na ang repentance, change attitude towards sin. Then, unsa pa ning repentance? Sorrow for sin. Masubo ka kung makasala ka. Oh. Unya ngano padayon gyapon kag pakasasala karon, wala jud ka nagrepent. Tama mo diha. Unsa ba? Unsa pa ning repentance? Sorrow for sin, tama? Masubo ka na magpadayon anong sala. Ako na lang yung Bisaya, dire pa di ko kalimot. Unya unsa pay repentance? Paying the price to avoid sin. Pasabot nga mo pay the price ka. Para sa ang inyo ang ginaimo. Oh. Nga tunlo na lang ninyo para dili mo mubalik sa syabo. Tunlo na lang ninyo inyo ang pride para dili na mo mag-away. Pay the price ba ka? Kay kung dili ka mo pay the price, unrepentant pa ka na tao. O, delikado kay na siya. No? Pila ray mag-humble down. Mag-away nga naman yun, padugayon pa na ninyo. Nga naman, dili ka gusto mag-repent. Tama?
You pay the price. Mag-antos ka nga dili na ka makapadayon sa sala. Yang Ginoo mangita jud og paagi para mo humble down jud ka. Kung padayon gyapon ka ng bisyon nimo, ang Ginoo mangitag paagi. Mawad-an jud kag kwarta para di nakakapalit og pang bisyon nimo. Palangga kay ka sa Ginoo para lang maundang tanan para mag-lead sa imo into repentance ba. Nya ikaw magdesisyon ka dapat. Naba mo diha? So nasabtan na ninyo ang repentance? Talikdan ang sala. Usabon nimo imong tan-aw sa sala nga dili na nimo gusto magpakasala. O kung nakasala ka, masubok ka nga magpadayon og sala, that is repentance. Og mag-antos ka para dili na ka makabadayon og sala, mao na repentance sa Bisaya. Then unsa pay repentance? Unloading of oneself for having sinned. Pasabot nga, Lord, pasaylo ako. Nakasala ko ani. Tabangi ko din na nako ni mausam. Kana ang repentance. I-check daw imong heart kung nakakaani karon. Kay kung wala pa, wala jud ka nagrepent totally. Naba mo diha, pila na mo katuig diri sa ministry. Niya ang repentance lang wala pa diay. O nya mo gunit mo mga leaders. Mao jud ni ang kung nakakaani nga repentant ka heart, kung dili na nimo gusto magpadayon og sala, mangayo kag pasaylo kung kanang masubo ka kung nakasala ka. Then it will bring fruit in our life. Magbunga jud ni kausaban sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. So kung ang attitude nimo is okay raman makasala ko, tao raman ko, mao nay clearest mark sa isa ka Pariseo. Brood of vipers niya na si John the Baptist. Kaya ang mga Pariseo maayo man scripture pero dili gusto mausab ang kinabuhi. Maayo lang sa scripture. Maayo lang mubasa pero dili gusto mabag-o. Mao na ang mga mark sa Pariseo. Mao na niya na si John the Baptist. Mga banakon mo, yudo prod vipers niya na siya. So ang mga tao nga wala jud naga-desire og kabag-uhan. Mao jud ni ang mga mark sa Pariseo. So if isulat na ko diri, Pharisees are no desire to be free from sin and overcome sin. O mao na ang mga Pariseo. Wala jud sila mag-desire nga mabag-o. Ug wala pud sila naninguha nga mabag-o. Is an indication, a sign that they are not repented. Tama jud din, no? And praise God, no? Nahinay ga bag-o ta. So pasahaw na lang na ako ni Bi, para di na ako ni makuhan. So, attitude that is okay to sin as long as we are living here on the earth is the clearest mark of a Pharisee. They have no desire to be free from sin and overcome sin. Mao na. It is an indication that you are not repented. Wala jud ka nagrepent if padayon pa ka sa imong bisyo. Naba mo diya? Klaruhon na lang nako ni. Wala jud ka nagrepent kung kapadayon gyapon ka sa imong bisyo. Dili will ni Lord nga gubaon ang imong health. Gibayran ka sa Ginoo. Gusto ni Lord nga ma-set free ka. Naara lang na sa imong desisyon. Kung kabalo ka mo kaon, kabalo ka magbag-o. Desisyon man nimo ihungit ang imong gikaon sa imong baba. Desisyon po na nimo muundang sa imong bisyo. Ikaw may nai-control sa imong lawas.
Gihatagan pa jud kag power sa Holy Spirit, which is mao na ma-discuss na to niya. Basig nagtuo mo ba nga gidawat na ako ang Ginoo, luwas na ko? Basig nagtuo mo ba nga gi-receive na nimo si Jesus Christ? Eternally ikaw naluwas na ka. Mao yang gingon diha. And verse 8, basahon ninyo sa verse 8, badisan ninyo na. Do not begin to say to yourself, we have Abraham for our father, for I say to you, niya na siya, from this stone, God is able to raise up to children to Abraham. Yang gingon diha. Do not say that you belong. Do not say to yourself, you belong to Abraham. Ayaw ninyo ingna nga, linya mo ni Abraham, mga luwas mo. Niya na si John the Baptist. Or karon pod nga mga panahon na, ayaw mo ingon, nga gidawat nimo si Jesucristo, luwas na ka. Nga gapadayon gyapon kasi mong sala. Kay clear kayo ang Romans 8:13. O ikuan ninyo na kung nangutana, pastor, kanang gidawat na nimo si Jesucristo, unya eternally jud luwas na ka o may impyerno pa ka? O mao na itubag sa inyo ha. Romans 8:13. If you live according to your flesh, you will die. Magpadayon gyapon ka og pakasasala, you will die. Your spirit will you will experience spiritual death, maimpyerno gyapon ka. So dili jud ay tinuod nga gidawat nimo ang Ginoo, eternally maluwas na ka. Kaya ang tinuod nga naay faith sa Ginoo, mag-lead sa imo ang kabag-uhan. Yes, madawat nimo si Lord na kay susi padulong sa langit. Pero ang tinuod nga nidawat sa Ginoo, mag-lead sa iyang aksyon nga mabag-o. Kay gingon man sa Bible, faith without work is dead. So tinuod jud nga nagtuo ka sa Ginoo, mabag-o jud imong kinabuhi. O nganong dili man ka dili mabag-o imong kinabuhi, wala ka nagtuo sa Ginoo. O nganong parehas raman mo ba? Parehas raman pud ta nga mga palahubog. Parehas raman pud ta ni gamit sigarilyo. Parehas raman pud ta ni gamit og bisyo. Nganong nangaundang man sa uban, nganong sa imuha dili naay problema sa imong pagtuo. Amen? Tama diha? Romans 8:13. I-save na ninyo. Then Revelations 3:5, papaon sa Ginoo imong pangalan sa Book of Life kung dili ka mo overcome. Burakon pa di ay ang pangalan nako? Oo, ngano man? Di man pwede dito sa langit ang bakakon. Dili man pwede sa langit ang kuan. Gibayran na gani atong pagkabakakon, padayon gyapon kag pamakak. Oh. Hebrews 3:12, sayang gingon diha. Take care, brethren. Klaro kayo, brethren, born again na ni. Mga brothers na nato ni. Take care, brethren. Yan na siya diha. That there not be any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. The moment nga ikaw, brethren, na born again na ka, leader na ka sa church, disciple na ka, na fall away ka sa Ginoo, padulong jud ka sa impyerno gyapon. Nakuha na to. Imuha jud ng desisyon kung ma-fall away ka sa the living God. Basta dire nakadungog ka aning mensahe, i-apply na lang nimo. Ayaw mo ka-open sa kuha ngano man. Word sa Ginoo atong ginistoryahan dire. Amen. Mas sakit pa gani mo istorya si John the Baptist. Kamo mga halas mo, wala gani ko nag-ingon sa inyo halas, John the Baptist kumingon siya. Kamo mga halas mo. Oh. Kani tas-an ang gamay og tingog pero si John the Baptist moingon siya, kamo mga halas mo. Ana gani si John the Baptist. So verse 8, I say to you that from this stone, God is able to raise up children to Abraham. No? So sa man yung mga children dito sa Ginoo, ang naipagtuo sa Ginoo, mo ni tinuod nga anak sa Ginoo. And niya ngiyon dia. Yan na dia. From this stone, yan na siya. From these stones, sa man yung mga stones. Kita, mga gahig, mga kasing-kasing before. Mag-raise up daw siya children to Abraham. I-set aside sa Ginoo ang mga physical nga children ni Abraham. Tigahi mag mga ulo ang mga Diyos before.
Tama? So gi-repeat lang gyapon na sa Ginoo. Giset aside niya ang mga prideful karon nga mga tao nga di mo tuo sa Ginoo. Tingala ka wala kay pabor, iset aside jud ka sa Ginoo ana. Ngano man, unsa ang problema? Prideful ka and dili ka mo humble down sa Ginoo. Mao na nga si Jesus ang amahan na to, giset aside niya to mga Diyo. Asa niya giabre ang mensahe? Asa niyang gi-open ang message, ang good news sa Gentiles kita. Mo na karon nakadawat ta. Nakadawat ta og kinabuhi sa Ginoo. Katong mga gahi, prideful, wala. Hantod karon harden gyapon ang heart sa mga Jew. Makita nimo muwali ka about Jesus Christ dito sa Jew ay sa Israel, di sila motuo. Oh, ngano man, pwede di ka iset aside. Ayaw paabuta nga mugahi na imong kasing-kasing maski kinsa pay muwali na sa imuha dili na mo tuhop ngano man gipa-harden na sa Ginoo imong kasing-kasing. Karon magrepent ka. No, kung naa ka naminaw karon, padayon pa ka ng imong mga ginahimo nga dili mao, you repent, Lord, sorry kaayo. Sa iluwa ko, Lord. Magdesisyon ka dayon. Kay ang tinuod nga naka-repentance na fruit. Bago jud ka. Amen? Kay imagine nimo from the stones niya na kining mga gahit kasing-kasing, diha ni pili ang Ginoo, gi-open niya ang gospel. Oh, kinsa mga pamilya karon nakabulahan ani kita. Dili sa Israel. Kapaabot pa sila sa Misaya didto nga nahuman na maggawas ang gawas naman niabot naman si Jesucristo. Next. Yan na siya. So, karon history repeated. God will set aside those who are prideful and those who think that God has chosen them. And think themselves as superior and don't know to humble down. Oh, ako na nanig English. Nga katong mga tao daw nga superior ilang tanaw sarili from the others kay amo man ng mga Jews. Kung dili ka Jew, Gentiles ka, dili kay ka welcome sila kayo. Dili gani sila makigmingle tong una sa mga Gentiles. Kita nimo tong Samaritan woman, nga na siya kay Jesus Christ ngano makistorya man ka sa kuha. Ay nga ikaw mga Jew ka, kami no dili mi linya ninyo. Oh. Kay ngano man feeling superior kayo mga Jew before. Pero karon dinhi sa mga Gentiles kinumagkaig mga kasing-kasing napahumok sa Ginoo. Amen. Same sa ato ang mga humok sa Ginoo, ang mga humok ug kasing-kasing dali lang mo humble down nga mga tao, mao jud na ang i-promote ni Lord. Mo na ang gamiton ni Lord. He will raise up no from the stones niya na siya diha. Tinuod jud nga linyada sa Ginoo. Amen. Then John goes further with his repentance, no? Padayon gyapon siya sa ginaingon niya dito nga mao dapat ni ang repentance, no? Sa tong repentance, na-share na nako sa inyo Ang tinuod jud nga repentant ka og heart is makita dapat ni sa imo Siya ang gingon diya, indeed the axe is already laid at the root of the trees. So every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So kailangan ang axe sa Ginoo is maputol ang root sa imong sin. Unsa man jud ang root sa to ang sin? Self-centeredness. Ang tinuod jud nga repentant og heart is i-allow nimo si Jesucristo nga putlon ang root sa imong sin. Ngano man nga ma-fall ka into bisyo, isip ra man kag gusto sa imong lawas. Tama? Nganong dili man mo magpasaylo ay, gaisip ra man ka sa imong sarili. Wala man gud ka kabalo sa imong gihimo sa kuha. Mao na, self. Nganong na-love nimo imong money? Gaisip ra man ka sa imong sarili unsay imong kitaon. Nganong na-love nimo ang ngano di ka magpasaylo? Gaisip ra ka unsay isulti sa uban. Puro sarili. Ang tinuod di ay nga ga-repent is you allow the Lord
nga putulon ka na nga self-centeredness nimo. Lord, putlagot. Kay gilidaw naman ka nimo ni nga acts. Unsa nang acts at saba? Naana sa root. Igo na lang kamo allow sa Ginoo nga putlon. Unya kung dili nimo i-allow ang Ginoo, mahimo gyapon kang self-centered, mabound ka sa imong sarili, imo gyapon ka, self-centered ka, last sa imong flesh, more patuyangan nimo. Amen. Mo ni ang gingon diha. The axe is already laid at the root of the tree. Kay ang isa ka matagtiki, dili jud na siya maayo sa ointment ra. Nakuha ninyo? Kung naa kay matagtiki, butangan lang na nimo og kanang ointment, di na maayo. Pero mo inom ka og antibiotic. Ngano man ang antibiotic didto man siya sa ugat sa imong matagtiki, ayuhon. Mao nay gusto ani sa Ginoo. Para mausab ang imong pagka-prideful sa imong bisyo, i-allow ang Ginoo karon nga putlon na niya ang imong pagka-self-centered. Kay ang root cause sa imong sin is pagiging self-centered nato. Sama gud ni Adam ug ni Eva. You will become like God. Gusto nila nga mahimo sila. Ilang sarili ilang ginaisip. Wala sila gaisip sa gisulti sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao to nga naka-fall sila sa sin. Then yang gingon diya, enticing sa ilang eyes or attractive sa ilang eyes ang fruit. Ang gikalipay sa ilang lawas. Ang ilang gipatuyangan, mao to nakasala sila. Same sa ato Unsa may mga enticing sa imong eyes, kwarta. Unya mabound ka na, mag-aisip na lang ka sa imong sarili, magtingala ka, walay fruit nga magbunga sa imuha. Ngano man, ang isa ka fruit, ang isa ka tinuod nga garepent ka, is you allow the acts of Jesus Christ nga muputol sa imong pagka-self-centered. O na usay paulawan ka. Mo na nga ma-expose ka. Ano man, para mawala imong pagka-self-centered. Expose imong batasan. Mao day ni akong batasan. Di magrepent dayon ka, Lord, sorry kayo. Naday ko ani, putla akong pagka-self-centered, Lord. Tamo diya? So sa dapat nimong imon, Lord, I permit you. Cut it away, my self-centeredness. Putla akong pagka-self-centered, Lord. Then, yang gingon diya sa Luke 3 verse 9, every tree that does not bear good fruit is cut down. Klaro kaayo. Ang Ginoo nahata pa siya og time dinhi sa kalibutan sa atua para mag-bear ta og fruit. Yatagan ka og time karon. Ngano wa pa kaniya gikuha. Sama tag giingon ni Jerlyn, bata pa kayo gikuha na. O ngano wala pa man kagikuha karon, gihatagan pa ka og chance nga magbag-o. Mag-repent. Amen? And you must enjoy your fellowship with the Lord. Kaya kung ikaw gina-enjoy na lang nimo ang fellowship nimo sa kalibutan, fellowship nimo sa imong kwarta, sa fellowship nimo sa imong sarili, sa imong makalipay lang sa imong sarili, sa imong barkada, dili na siya mao. Amen. Our goal here, yan na siya diya. Ang goal nato diri sa kalibutan is to enjoy our fellowship with the Lord, our life with the Lord. Kana ganing everyday nagagawas ka nga kauban nimo ang Ginoo, na kay makaaway, magpasaylo ka, na kay matabangan, na kay ma-reach out. You enjoy your fellowship with the Lord, dili lang ka gaisip sa imong sarili. Amen? Kay kung dili daw na nimo makita sa imong kinabuhi, kay na-focus na lang ka sa imong sarili, putlon ka o i-throw ka sa fire. Mamayang gingon. And thrown into the fire.
Every tree that does not bear good fruit. Sa ato pa, vine ba yang Ginoo? Oh. Ikaw nga sanga, nga dili mag-bear of fruit, sunugon ra jud ka. And, unsaon nako? Nga ng mga tao, ang crowd. Kaya ang tinuod jud nga nay repentance, naay prutas, nay bunga, nay kabag-uhan. Tama? Unsaon namo? Nga ng mga tao. Verse 10. Then what shall we do? Unsa may muna mo? And he would answer and say to them, the man who has 2 tunics is to share with him who has none. And he who has food is to do likewise. So unsa may evidence sa tong repentance nga naa jud kay concern sa imong isi ka tawo. Kung imong silingan wala pa naluwas, tabangan nimo nga maluwas. Kung ang imong mga amigo wa pa naluwas, ikaw ang gamiton sa Ginoo nga matabangan nimo nga makalingkawas sa ilang situation karon nga oppress sa yawa. Kung imong barkada karon nga kuan, imong barkada karon nga grabe kalulong og drugs, ikaw ang gamiton sa Ginoo para mo restore sa ilang kinabuhi. Not only those laws, pwede po sa imong mga brethren. Kung nanginanglan po natong mga brethren, you help. Amen? Naba mo diya? So, morning evidence sa atong repentance na kay compassion towards other people, even to your brethren. Even sa imong mga brothers and sisters. Mo na nga pinaka the best jud niyong tabangan is itong mga brethren. Then, so clear kayo, if you repent, you care for your brothers and sisters at the same time katong mga people nga wala pa sa Ginoo. Then some tax collectors came to be baptized. O kini mga taga BIR pod. Tax collector man. Gusto daw sila magpabaptize. Nga na siya diha. And they said to him, Teacher, what shall we do? Saan man namo? Sa gingon ni Jesus, sa gingon ni John the Baptist. And he said to them, collect no more than what you have been ordered to. Kanang 3% nga withholding tax, ayaw na ninyo pasubray. Murag ni ana si John the Baptist ba? Nga nangadagko na lang ninyong mga balay kay sobra-sobra inyo ang ginakolekta. Murag ana ang pasabot anay. Sa BIR ni gi-address, tax collector. Karon ang mga pulis na pod ang gi-address ni John the Baptist kay naman po'y magpabaptize nga pulis nga na siya. Some soldiers were questioning him and saying, what about us? Unsa may dapat na mo imon? Niana sila kay John the Baptist. And he said to them, do not take money from anyone by force. So bawal jud di ay and accuse them falsely. Bawal di ay magplanted. Manubag jud di ka sa Ginoo kanang ikaw nga pulis mo dakop ka tapos planteran nimo nagsyabo nga dili gikan sa ilaha. Do not accuse them falsely. Niana siya. And be content with your wages. Ang tinuod di ay nga nay repentance, dili ka maghimo-himog storya sa uban. Dili ka mag-accuse sa uban og falsely. Gi-address ra po ni sa pulis, kinangutana man ang mga pulis. Pero ang thought diri yang ingon dia, be content with your wages. Dapat ang tinuod di ay nga nay repentant nga heart is kabalo makontento, dili sige reklamo. Tanawa daw imo ang bana o asawa kung reklamador ba na, reklamador sa inyong sudan, reklamador sa unsay gihalad, gi-offer sa imo ang bana o asawa, kanang reklamador ka. Be content with what you have. Kung unsa ang naa sa lamisa, pasalamat ka sa Ginoo. Lord, salamat kaayo. Kay napa mi makaon. Salamat kaayo Lord kay mao ni ang niabot karon. Salamat Lord kung kanang wala kay kaunon gyapon kay gipapasting ra pud ka sa Ginoo. Ana ra man. Kay gingon man diha, be content with what you have. Be content with your wages kay karon ang mga kasundaluan, ang mga kapulisan nga uban, ma-involved sa kidnapping, ma-involved sa drug trafficking, ay ma-involved sa mga illegal na mga activities nga naman wala nila nasubay ning gingon sa Bible.
Be content asa man gikan kining ilang pag-accuse falsely. Asa man ning paghimo nila kanang pagkuha nila og money, ang uban mangdakop tapos magkuan ilang extortion. Oh, ngano man tungod kay di makontento sa ilang sweldo. Gipataas-an na gani sa presidente ang sweldo. Dili gyapon makontento. So makita nimo ang Bible ingon siya diri, be content with your wages. Kung gamay ang imong madawat karon, mag-live lang sa ka in accordance sa imong nadawat. Alangan pod sige kag og restaurant kada adlaw nga ang imong sweldo gamay pa, mao gani ingon niya, be content with what you have. Amen. Luke 13. Luke 3 verse 14. Amen. Be content with what? Be content with your wages. In verse 15, now while the people were in a state of expectation and all were wondering in their hearts about John as to whether he was the Christ, niya na siya. John answered and said to them all, as for me, I baptize you with water for repentance. But the one who is coming is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and fire. So makita ninyo, si John the Baptist is the greatest prophet. Gi-hide niya ang sarili and put Jesus forward. Gi-promote niya si Jesus Christ. Dapat makita ni sa church nato nga si Jesus Christ ang gina-promote nato, dili ako nga pastor ninyo ang inyong gina-promote. Same po na sa inyo Sa inyo ang kinabuhi, dapat ma-promote si Jesus Christ, dili ikaw ang ma-promote. Kuyaw to si pastor, kuyaw to si pastor, kuyaw to pastor, kuyaw akong leader. Kuyaw ang Ginoo, mao nay mugawas dapat sa imo ang mga leader. Dili ikaw ang ma-exalt dia. Tama mo dia? Wala jud nag-credit si John the Baptist sa iyang sarili. He did not credit to himself. The one is coming is mightier. Yan na siya dia. Than I. Ayaw ko ninyo i-exalt ang Ginoo, ang mightier. Ano siya? I am not fit. Grabe ang iyang heart humility. No? Wala niya gidraw ang mga tao sa iyang sarili. But gipaduol niya sa Ginoo. Makita nimo, basahon ninyo niya. Isulat ninyo ni. John 1:37. Two disciples heard him speak. Makuha ninyo. Two disciples, sa John ni siya. Two disciples heard him speak. They followed Jesus. Makita ninyo? Ikaw nga nastorya, pero ang ilang i-follow si Kristo. Mao na pinaka-the best nga makita sa toa. Kita gawali ta diri, pero ang inyo ang gina-follow si Jesus Christ. Amen? Dili ako. Ayaw ko ninyo ipalo-palo. Kung mag-bike ko, ako anang conviction nga mag-bike ko para matiman po na ako akong health. Pero ayaw magsunod-sunod tanan, basig mang-bike po mo tanan, magbadminton ng isa. Okay ra po mag-exercise mo. Pero kung kami na lang inyong ginapalo, di na mao. Ang i-follow nato si Jesus Christ. Amen? Naba mo diya? So, mao dapat niyang ministry nato. They follow Jesus Christ na tas. Yes, follow us as we follow Christ. I-follow ninyo ang mga batasan namo nga nausab. Ang faith namo in response sa mga problem, mo na ninyo i-follow sa mo. Pero kung awat-awaton pa ninyo akong tingog, awat-awaton pa ninyo ang mga sinultian nako, ayaw na ninyo imo. Amen? Mas magalipay pa ko makita nako ang batasan sa Ginoo, makita sa inyo nga humble, kabalo magpasaylo. Nga dili mo take credit silang sarili, but ilang i-promote ang Ginoo. Amen? Which is makita naman ako na sa inyo na inay-inay, no? Halos di na mo ganahan mo acknowledge nga inyo ang gihimo. Puro tanan balik sa Ginoo. Kabalo ka kumaanad ka ana, magsige ka ana sa Ginoo. Salamat Lord, mana ka. Ang Ginoo ra jud ning lihok ana. Kana ganing
Ni even one word dili mo ipasulod sa imo ha. Nga kadaghan mo praise sila sa imo ha. Ginoo ra jud na. Salamat jud kayong Ginoo. Kanang murag kwan ka ba? Murag ka nang wala kay soil, wala kay heart mo receive ana mga praises kung dili padulong jud kay Lord. Amen. Kay kung magsugod ka nagdawat, sugod kag dawat ana, mutubo na, magtingala ka, dako na ng imong ulo. Mura na nagdram ang imong ulo kadako. Ngano man napuno naghangin. So dili magtingala ka ana no, wala na. Puno naghangin imong ulo, mahimo na kang prideful. Mulupad na ka ana. So verse 17, his winnowing fork in his hand to thoroughly clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. His winnowing fork is in his hand to thoroughly clear his threshing floor. Isa man na atong threshing floor, atong body. And to wheat, and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So makita ninyo nga ang si Jesus Christ ang matag sa tuwa is he comes with the Holy Spirit and fire. Muna nga ang Holy Spirit and fire dili na siya separate nga may tabo sa tuwa. Kausara jud ni may tabo. Pagdawat nimo, pabaptize nimo sa Holy Spirit na ng fire. That's why ang fire sa Holy Spirit mo na mo consume sa mga butang nga gusto nimo ipa-consume. For example, Lord, kini ako pagka-addict ba? I-consume gud ni siya. Giputol na gani na napang yang fire nga ma-consume para dili na magbalik-balik sa imuha. Nakuha nimo? Ninyo? Nanang yang axe. Oh, sige. Iala nimo, Lord, putla guni, putla. Putol. Tingala ka, mawala imong appetite. Pero magbalik-balik. Lord, Holy Spirit, i-consume daw ni. Balik-balik palagi ni. Mura lagi di ko kapugong ani. Mabalik-balik. Ialawang Holy Spirit nga mo consume ana nang Holy Spirit sa imo ha. Naba mo diha? So ang last atong flesh ma-burn jud siya sa fire. Amen. Kung naka ana Lord, kanang nakay uwag. Oh, kanang last nimo. Oh. Ialaw ang Holy Spirit i-consume ka na. I-allow po ang Holy Spirit niya putlon ang root ana ay mo pagka self-centered. Then tanan nga bunga na niya ipa-consume sa Holy Spirit sayang fire. Amen. So makita na ninyo ang ministry ni John the Baptist. Ang ministry ni John the Baptist as a forerunner, repentance, undang, ayaw nagbalik. Then axe the root of the tree. Una ang selfishness na to, self-centeredness. Ikatulo, na new nature. Kamugawas sa tuwa, baptism sa water, baptism sa Holy Spirit and fire. Then allowing Jesus Christ through His Holy Spirit nga i-cleanse ang ato ang threshing floor and replace it with the new nature. Putlo niya ang atong old nature, old tree na to, and i-replace niya sa iyang new nga tree, which is tree of life. O bitaw to atong gina-share dito sa Restoration Weekend, katong si Jesus Christ, katong ay si God, katong namatay, nigawas ang si Adam and Eve sa Garden of Eden, nagbutang siya og flaming sword sa tree of life. Nga anyone nga gusto mo balik og life nga naa ang Ginoo sa iya will have that decision nga imong i-allow ang axe, ang sword ni Lord nga moputol sa imong old nga tree, which is self-centeredness. And nga nung naay fire to consume our old flesh para ang new nature sa Ginoo may magmanifest sa imo. Amen?
Desisyon ra jud nato. Patabang ka sa Holy Spirit, palangga ka sa Ginoo. Amen. Bag-uhon jud ta sa Ginoo. Naba mo diha? Verse 3 to 18. Luke 3. So with many other exhortations, he preached the gospel to people. Verse 19, when Herod, asa na ta? Verse 18, so many with exhortations, he preached the gospel to the people. In verse 19, but when Herod the Tetrarch was reprimanded by him, by Herodias, his brother's wife, and because of all the wicked things which Herod had done. So makita ninyo, sin is sin kay John the Baptist. Kay nakita man niya nga si Herod, iyang gikabit ang asawa sa iyang brother. So iya jud gi-reprimand, dili ni maayo. Kuan ni siya kanang dili niya ma-tolerate ang kuan ang impurity. Gi-address niya ang moral purity sa isa ka tawo. Si John the Baptist, wala niya gi-tolerate ang sin. Bahala na mag-pay the price siya, gipriso siya, giputlan siya ulo, dili yun niya pwede i-tolerate ang sin. Mo na nga first, mo na nga no, makita nimo, mo same gyapon na sa to as a church. Kailangan jud ka ma-expose, kailangan jud ka nga ma-rebuke sa sin nga imong ginahimo, especially elder ka. Basahon nato sa elders, ha? Ang gingon diri sa 1 Timothy chapter 5, importante ni sa toa para dili mo mga subo kung ma-expose dayon mo. 1 Timothy chapter 5:20. Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest will also be fearful of sinning. Kailangan ka ma-expose sa mga kauban nimo sa simbahan kung ikaw kapadayon ka sa sala. Para ang uban magkaroon pud sila kadlok nga magpadayon na o pagkasala. So that's why kung ma-expose ka sa imong gihimo nga sala dinhi sa simbahan, dili ka dapat mangluod sa amoa. Nganuman clear kayo ang scripture, especially kung ikaw mga elder na mo. Mabitaw na wala matago sa inyo ha. Si Alin Lloyd wala tago. Oh, na-expose siya nga nagsabay-sabay siya ana, ginom-inom pa siya, gawas-gawas pa siya sa nightclub ana. Gi-expose siya sa Ginoo, gi-expose siya sa toa. Wala matago ngano man para ikaw karon nga nagplano pa nga maghimog dautan. Mukinto na ka ba nga dili nimo himuon. Mamayang diha. So that the rest will also be fearful of sinning. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and his chosen angels to maintain this principle without bias, doing nothing in a spirit of partiality. So magtingala mo, kung nanay ma-expose na po sa inyo nga din part ra na diri sa ato sa ato ang ministry. Kaya nga naman, ana man ang gipakita ni John the Baptist nga ministry. Kita man ang naga-prepare karon kay Jesus Christ nga mo sa iyang second coming, maupod ang makita naso sa toa nga dili ta mo partial. Especially kung part na mo sa core. Elder man ang gitawag dire. Mao na ginapa-testimony mo. Musta man sa dinay tabo sa inyo Wala ko nagpasail no. Ani ana. O di sige mag-testimony ka diha. Samot na kung naay problem with sexual sin. Kana karon nang ato ang idil. Sige padayon ta. Luke 3 verse 21 to 22. Now when all the people were baptized, niya na siya diha. Jesus was also baptized, and while he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove, and the voice came out from heaven, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." Niya na siya. Si Jesucristo, dili na dapat unta mabaptize ka, wala man siya sala.
Pero unsa man tong action niya nga nagpabaptize siya, gi-prepare niya ang mga tao nga kita pod, gi-prepare pod ni Jesus Christ ang way nga kita pod. Si Jesus Christ man gud unsay namatay sa iya ha? Dili siya namatay sa sin kay wala siya sala. Kung unsa may namatay sa iya, namatay siya sa iyang will pagpabaptize. Para kita pod mosunod ta sa iya nga mamatay ka sa imong will nga mag-addict, will nimo nga prideful, will nimo nga love of money, will nimo sa imong self-centeredness. Nanghatag og example si Jesus Christ. Nakuha na to. So si Jesus Christ publicly nagpabaptize para mamatay sa to ang will, sa iyang will. Ikaw pod during the water baptism, ipakita sa tanan nga ikaw pod willing ka mamatay sa imong karaang kinabuhi at the same time sa imong will. Ayaw pa water baptize nga magpakaron ingnon ra ka nga nagpabaptize ka kay mao ni requirement sa water baptism, di na mao. Jitro gani pila ka tuig before nagpabaptize ngano man dili pa siya will nga let go ang iyang mga tinuohan. Wala pa siya revelation about water baptism. Ano? So mo na nga nabunturan, maadto mi diha first week karong sa nabunturan mga tumi diha first Sunday sa month 7 and 8 gather ang ato ang mga nag RW diha kay ato ang i-share ipasabot unsa yun ning water baptism kay isa ka requirement sa a disciple is water baptism and masabtan dapat ni nila. Amen. So mga tumi diha nabunturan karong July 6 and 7 Saturday Sunday. Okay? So kung naa diha ang kahon nga ginahugasan ninyo og gulay, punuan na kay kung kinsa tong magpahugas diha og mag-decide nga ilubong ang ilang will, ilubong ang ilang karang kinabuhi, then magbaptize mi diha. Amen. So ang Holy Spirit nagcome upon him after he pray. Diba? Niya na siya diha, while he was praying. Mao na nga importante jud kaayo nga mag-pray ka. Holy Spirit mo ra lagi ka ng kulangan palagi ang power nga mo resist sa sin. Mo balik-balik palagi ni akong lustful nga desire. Wala lagi ning fire. Wala na ako mabati imong kalinaw kay mabound palagi ko sa akong problema. Pray. Mao gani yang yun diha. While he was praying, ikaw ang muampo. Mao gani sa water baptism dili na ta maglihans-lihan sa ilaha. Sila nay muampo. Magampo mo diha kay si Jesus Christ pag water baptize, siya ay nagampo, walay nilihan sa iya. Mo ba na nag-away mi ani sa akong asawa, kining niana ko siya nga ayaw mo og lay hands kay si Jesus Christ siya mismo ang nag-ampo. Then the Holy Spirit come and naay affirmation. Siya mismo ba nga nakatilaw niya na siya, you are my beloved son. No? Naay voice, naay God's approval pag mag-pray ka. Oh. Klaro? Then kung basahon ninyo in verse 23, when he began his ministry, Jesus himself what about 30 age. So sa ato pang Ginoo, maski bata ka, kaya ka gamiton sa Ginoo as long as willing ka, available and humble. Then basahon na lang ninyo ang i-review na lang ninyo ang Matthew 1 para diri sa Luke 33:31 mao na ni ang genealogy ni Jesus Christ. Ako lang ipasabot sa inyo nga nganong gibanggit man diri sa Luke 3 ang genealogy ni Jesus Christ ginapasabot lang diha nga gikan siya kay Joseph. Supposed to be Joseph niya naman siya diha. Ako na lang ni Juan para masabtan niyo. As was supposed the son of Joseph. Pero dili siya gikan dito kay Joseph, kay gikan man siya sa Holy Spirit. Pero kung nigikan man siya diha sa linya ni Joseph and Mary,
qualified gyapon siya nga mahimong king sa Jews nganuman si Joseph manggod gikan siya sa linya ni David. Same gyapon si Mama Mary gikan gyapon siya sa linya ni David. Na ako'y picture ana gi-share, pag-share nako sa Matthew 1. So kung gusto ninyo masabtan, diha na lang na ninyong istadihan kanang genealogy ni Jesus. Pero kining ginaingon diri sa Luke 3, gina-emphasize niya diha nga si Joseph gikan siya diri sa verse 34, dire, ano lang sa 31 gikan siya kay David, sa 33 gikan siya diri kay Judah, sa 34 gikan siya kay Abraham, sa 36 gikan siya diri kay Noah, and sa 38 gikan siya diha kay Adam, and Adam gikan sa Ginoo. So clear now nga dili na nako patas-on kay alas 7 na, and magpray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Thank you God kay imo aming gi-remind Ginoo nga amo aday i-prepare ang way for the Lord, way for you Jesus Christ among life, family, ministry and church. Nga ikaw ang Ginoo Lord nga mo feel sa among mga broken nga heart, mga discouragement, mga depression. Even ikaw pud Lord ang mo tear down sa among mga pride, even kanang mga 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 boastfulness na mo, even ka ng mga self-centeredness na mo, Lord, ikaw jud mo break ana, and even lang ikaw mo align sa mga crooked nga path sa mong kinabuhi Ginoo. May tabo ni tanan as we welcome you Holy Spirit. Lord, amo ta kang gi-welcome. Among i-surrender sa mo Lord, among life, even imong church Ginoo. Ikaw Lord ang mo plain. Ikaw Lord ang mo tear down sa mga prideful nga heart sa matag usa. And even Lord, tanan man Lord nga mga deep part sa mong kasing-kasing nag-cause sa nga pinaagi sa depression, discouragement and anxieties namo Ginoo. Ikaw ana ang magpuno ana Ginoo nga amo ang pagka discourage Ginoo. Puno ami Lord og courage, puno ami Lord sa imong peace, sa imong presence Ginoo. Because we believe Lord nga mao jud dapat di ay ang amo ang himuon nga timailhan Lord nga nagrepent ni. And salamat kay mo aming gi-remind nga ang bunga di ay sa among repentance is nami compassion sa mga lost, na may care sa mga brethren namo Ginoo. And Lord, I pray Father nga dili nimo i-throw sa fire ang mga anak nimo Ginoo sa DCIM and tanan nga naminaw ani diri sa imong word Ginoo. Tabangi mi Lord nga ma-consume sa imong fire ang mga old namo nga nature, sinful namo nga nature Ginoo. And Lord, allow your Holy Spirit Ginoo nga maoy mag-manifest sa amoa ang imong nature Ginoo, but dili ang imong amo ang old nature. Let us Lord nga mag-decide Ginoo nga patyon namo or i-allow namo ang imong acts nga moputol sa mo ang karaang kinabuhi. Thank you God for your word. Thank you for choosing us nga vessel nimo or forerunner before kamo abot og ikaduha dinhi sa yuta. Salamat Ginoo. I-bless nimong matag usa. Bless po nimo Lord si Ate Marian sa iyang biyahe today. Even Lord sa mga naminaw ani sa Zoom, ikaw mo bless sa ila. Thank you. We bless your name. Bless po nimo tanan mga leaders nimo Lord sa church. Even bless nimo kini nga nation Philippines. Nga walay plan ang enemy nga mag-prosper ani nga nasod. Kay ikaw may nagsulti Ginoo. Blessed is the nation who worship you. And I believe Lord nga kini nga nasod Ginoo, ikaw jud ang nagdumala ani. Bless po na nimo Lord ang among president karon dinhi sa Pilipinas. Ikaw mag-guide sa iya in accordance sa imong will. Kay ikaw may nag-appoint ani nga president and all the government officers. Ikaw nag-appoint ani nila, ikaw pud mo tanggal ani, ikaw pud ang mo guide ani nila Ginoo. Lord, I lift them up to you. Yang imong kinaiya mo mag-manifest sa mga leaders namo sa Pilipinas. I rebuke every disunity ani nga nasod.
I rebuke every corruption na nga nasod. But Lord, ang imong righteousness ang magpatigbabaw sa matag usa nga mga leaders sa Pilipinas. I-bless nimo Lord ang tibuok Pilipinas, apil ang mga Filipino citizens Ginoo nga imong citizen ani nga Pilipinas. Bless them in Jesus name. Amen. Maayong buntag sa tanan. Morning. Morning. Thank you, Pas. Thank you sa inyong tanan.